sa ating channel Star Pilipinas at isang mapagpalang araw sa inyo. Ang tampok natin ngayon ay ang kasaysayan ng Manila City Hall, kung kailan ito binuksan at nag-umpisa bilang isang munisipyo. Tara na mga guys at samahan nyo ako para sa isa na namang historical story. Ang kasaysayan ng Manila City Hall. Manila City Hall. Ang artikulong ito ay tungkol sa kasalukuyang City Hall para sa bulwagan ng lungsod sa panahon ng Kastila na ngayon ay tirahan ng koanihan ng Treasury. Tingnan ang Ayuntamiento de Manila. Ang Manila City Hall, Filipino, bulwagan ng lungsod ng Maynila, ay ang opisyal na upuan ng pamahalaan ng lungsod ng Maynila, na matatagpuan sa sentrong pangkasaysayan ng Ermita, Maynila. Dito nanunungkulan ang alkalde ng Maynila at matatagpuan ang mga kamara ng konseho ng lungsod ng Maynila. Ito ay orihinal na inilaan upang maging bahagi ng isang pambansang sentro ng pamahalaan na naisip ni Daniel Burnham noong 1900s. Bagamat hindi ganap na naisakatuparan ang pangarap na plano, itinayo ang ilang gusali para sa iminungkahing sentro ng pamahalaan, kabilang ang Old Legislative Building, ngayon ay National Museum of Fine Arts, at ang Agriculture and Finance Buildings, kasalukuyang National Museum of Anthropology at National Museum ng Likas na Kasaysayan. Manila City Hall. Ang Manila City Hall na makikita mula sa Padre Burgos Avenue. Map Wikimedia OpenStreetMap. Pangkalahatang impormasyon. Katayuan. Uri ng nakompleto gusali ng pamahalaang lungsod. Estilo ng arkitektura neoclassical. Lokasyon 333 Antonio J. Villegas Street Corner Padre Burgos Avenue at Natividad Lopez Street, Ermita, Manila, Philippines. Mga coordinate 14.589793 degrees north, 120.981617 degrees east. Nagsimula ang konstruksyon 1939 na nakompleto 19 ng Agosto taong 1941. Pagbubukas 1941. May-ari lungsod ng Maynila. Pamamahala lungsod ng Maynila. Mga teknikal na detalye bilang ng sahig 5 nagbubuhat ng elevator 4 disenyo at konstruksyon. Mga arkitekto Antonio M. Toledo Developer Lungsod ng Maynila. Iba pang impormasyon. Access sa pampublikong sasakyan Metro Interchange Central Terminal. Pagpapalitan ng bus 6 na Manila City Hall. Pagpapalitan ng bus 6-1739 na Loton Ferry Transport Loton Kasaysayan. Manila City Hall, 2006. Ang South Entrance ng City Hall at ang Arsenio H. Lacson Monument. City Hall. Mula sa himpapawid ang Manila City Hall noong 1901 ay binubuo ng Oregon Pine na sumasakop sa ikatlong bahagi ng lugar na ginagamit ng kasalukuyang gusali. Pagkatapos ng 31 taong pag-okupa, iminungkahi ni City Engineer Santiago Artiaga na palakasin ang sahig ng humihinang istruktura na sumusuporta sa Session Hall na ginagamit ng Municipal Board at iwasan ang tirahan ng napakaraming tao sa kahabaan ng corridors at sa hallway. Sa kalaunan, ang lumang City Hall ay giniba. Noong 1930s, isang bagong City Hall ang itinayo, na may magkakatulad na bintana sa lahat ng panig. Dinisenyo ito ni Antonio Toledo, ang parehong arkitekto na nagtayo ng Finance at Old Legislative Buildings na parehong katabi ng bagong City Hall. Natapos noong 1941 bago ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ito ay isa pa sa mga istruktural na casualty ng digmaan, na lubhang napinsala, ngunit buo pa rin, sa pamamagitan ng pambobomba noong labanan at kasunod na paglaya ng Maynila noong Pebrero taong 1945. Sa tulong ng hukbo ng Estados Unidos, ang Philippine Commonwealth Army at ang pamahalaang lungsod, ang City Hall ay muling itinayo, bagaman hindi sinunod ang orihinal na mga plano. Kabilang sa mga paglihis ay ang isang idinagdag na attic sa ikalimang palapag mula sa pasukan sa timog hanggang sa lokasyon ng mga pasukan sa gilid ng silangan kanluran upang mapaunlakan ang mga karagdagang opisina at mga karagdagang bintana sa ilang mga lugar na dating napinsala. Idineklara ng National Museum of the Philippines ang Manila City Hall bilang isang important cultural property noong ika-27 ng Hunyo taong 2019. Isang marker para sa deklarasyon ng National Historical Commission of the Philippines ay inihayag noong ika-18 ng Setyembre taong 2023 sa bakuran ng Manila City Hall.
Arkitektura. Si Antonio Toledo ang arkitekto na responsable sa disenyo ng kasalukuyang Manila City Hall na nagpapakita ng neoclassical na estilo. Ang disenyo ni Juan Arellano na may estilong Art Deco ay gagamitin sana para sa City Hall, ngunit huminto si Arellano sa proyekto at pinalitan ng Toledo. Di nagtagal pagkatapos ng pagtatayo nito, ang City Hall ay may floor area na 8,422 square meters, 90,650 square feet, at may humigit kumulang 200 na silid. Nakatayo ang gusali sa isang trapezoidal na hugis ng lote sa pagitan ng mga gusali ng Legislative at Post Office. Dahil sa monotony ng sobra ng gusali, hindi maaaring makilala ng maayos ang pangunahing harapan mula sa pangunahing pasukan. Ang pasukan sa timog ay may balkonaheng binibigyang diin ng 3 arko na nakapatong sa mga haligi ng Corinthian, habang ang hilagang likuran ay may parehong disenyong paggamot sa silangan at kanlurang panig. Ngunit may mga pediment sa kabuuan at isang matangkad, may 8 sulok na orasan na tore na natatakpan ng isang simboryo. Tore ng orasan. Manila City Hall Clock Tower. Manila City Hall sa gabi. Ang clock tower, na idinisenyo din ni Antonio Toledo na natapos noong 1930s, ay ang pinakamalaking clock tower sa Pilipinas, na umaabot sa halos 100 talampakan, 30 metro, ang taas. Namumukod tangi ito sa gabi kapag nag-iilaw ang kabuuan ng tore. Bawat oras, 3 beses nilang pinatunog ang kampana na pinagpatuloy ng isang himig. Naging icon na ito ngayon ng lungsod ng Maynila. Ang pagsasaayos ng clock tower ay unang iminungkahi ni 6th District Councilor Lou Veloso noong 1996. Nagsimula lamang ang renovation pagkaraan ng ilang taon, noong panahon ni Mayor Lito Atienza. Ang pangalawang pagkakataon ay matapos manalo si Joseph Estrada noong 2013. Pina-upgrade at na-digitalize niya ang mga orasan para lagi itong nakasynchronize sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration, PAGASA, para sa Philippine Standard Time. Sa ilalim ng Administrasyong Estrada, may planong magtayo ng coffee shop sa clock tower at ang unang 2 palapag ng tore ay ginawang maluwang na bulwagan. Pinalamutian din ito ng mga LED na ilaw na nagpalipat-lipat na mga kulay. Ang mga ito ay pinalitan ng nakatigil na puting ilaw pagkatapos na pumalit si Isko Moreno bilang alkalde noong 2019. Noong kalagitnaan ng 2020, pininturahan ng ginto ang mga bahagi ng tore ng orasan, kasama ang mga muka ng 3 orasan nito. Dating storage room, inayos ang interior upang maglaman ng art gallery, coffee shop, at museo na nagtatampok ng exhibit ng mga makasaysayang kaganapan. Binuksan ito sa publiko noong ika-27 ng Desyembre taong 2021. Nang maglaon ay nakilala ito bilang Manila Clock Tower Museum at formal na pinasinayaan at idineklara bilang pangunahing lugar ng turista noong Hunyo taong 2022. Panukala para sa isang bagong City Hall noong 2015, inaakala ng WTA Architecture dagdag design studio ang Manila Arts and Cultural District na nakasentro sa Manila Metropolitan Theater, na naghahanda para sa mga restoration works nito noong panahong iyon. Ang iminungkahing Civic Center ay nananawagan para sa isang bagong Manila City Hall, repurposing ng Park and Ride Building, isang Central Park, isang extension ng Manila City Library at ang pagtatayo ng isang bagong parking building. Ang mga bahagi ng Old City Hall ay gagawing lifestyle mall na may mga cafe at restaurant sa inner courtyard, habang ang mga serbisyo sa pampublikong transaksyon ay ililipat sa ground floor. Sa panahon ng kampanya para sa lokal na halalan sa 2019, nangako ang kandidato sa pagka-alkalde na si Isko Moreno na magtatayo ng bagong City Hall sa tabi ng kasalukuyang City Hall sakaling manalo siya sa karera ng mayoralty. Ipinunto niya na ang kasalukuyang City Hall ay hindi na kayang tumanggap ng karagdagang espasyo sa opisina o trapiko. Sa kanyang panukala, pananatilihin ang kasalukuyang City Hall ngunit i-convert sa ibang gamit matapos manalo sa halalan. Sumama si Moreno sa delegasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte sa loob ng 4 na araw sa Tokyo, Japan para sa mga prospective investors upang palakasin ang kanyang 10-year infrastructure plan para sa Maynila na kinabibilangan ng pagtatayo ng bagong City Hall at iba pa. So mga guys, hanggang dito na lang muna ang ating kwentuhan at sanay nagustuhan nyo ang tampok natin ngayon. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating YouTube channel. Sa mga bago pa lang sa ating channel, wag po sanang kalimutan mag-subscribe at hit the notification bell para sa mga bagong video. Maraming salamat po. God bless.